Biyaheng Italy na si Pangulong Noynoy Aquino mula sa Climate Change Summit sa Paris, France. Pinanawagan niya roon ang pagtulungan para sa kalikasan at ang dagdag na pondo para sa mga bansang napupuruhan sa pabago-bagong klima. Mula sa Paris, saksi si Jam Sisante. At the heart of the call is the stark reality. Bayanihan para sa kalikasan ang ipinanawagan ni Pangulong Noynoy Aquino sa UN Climate Change Conference dito sa Paris. Sa kanyang talumpati sa harap ng world leaders, sinabi niyang panahon na para magtulungan lalo't nakita na naman daw ng mundo ang epekto ng climate change. Itinuturing na mukha ng climate change vulnerability ang Pilipinas matapos ang bagyong Yolanda noong 2013 na ikinamatay ng mahigit 6,000 tao. We must therefore move beyond recrimination, learn from the past, and work hand in hand to safeguard the welfare of our citizens and of the many generations to come. Ang pagtaas ng temperatura ng mundo dahil sa dami ng greenhouse gas emissions ang dahilan kung bakit lumalakas sa mga bagyo, tumitindi ang tag-init at iba pa. Kahit maliit lang naman ang carbon footprint ng Pilipinas, nagbigay si Pangulong Aquino ng conditional na pangakong ibababa ng Pilipinas ng 70% ang greenhouse gas emissions nito pagdating ng taong 2030. Pero sana raw tumulong ang ibang bansa. In the name of all our citizens, we ask you to give our proposal for more climate financing for developing countries the consideration it deserves. Namuno rin ang Pangulo sa pulong ng Climate Vulnerable Forum, isang samahan ng mga bansang lubos na apektado ng climate change. Itinutulak nila na gawing mas mababa sa 1.5 degrees Celsius ang limit sa global warming na pagkakasunduan sa 21st Conference of the Parties o COP21, imbes ang kasalukuyang target ng ibang bansa na 2 degrees Celsius. Si Dingdong Dantes na Commissioner ng National Youth Commission dumalo rin sa COP21 upang isumite sa CVF ang resulta ng kampanyang Now PH na humihikayat ng agarang aksyon laban sa climate change. Naging personal na sa akin yung issue. Especially after sa lahat ng mga nangyari sa atin, hindi ba? Lahat ng mga bagyong dumating at ngayon makaka-experience ng tagtuyot. Siyempre, ang primary concern ko na ngayon ay yung safety at kinabukasan ng mga magiging anak ko at mga magiging anak ko. Bukod sa pagdalo sa COP21, nakipagpulong din ng Pangulo sa mga negosyanteng Pranses. Pagkatapos ng kanyang mga pulong dito sa Paris, lilipad naman si Pangulong Noynoy Aquino patungong Italia para sa kanyang official visit. Makikipagpulong siya kay Italian President Sergio Mattarella at sa Filipino community doon at kay Pope Francis sa Vatican City. Mula dito sa Paris, France, ako si Jam Sisante, ang inyong saksi.